Vlog. Yan na, ulit. Yan na. Hi! Welcome to our vlog. Hi! Hi! We are the Spice Girls. Spice Girls, hindi po. Kami ang Kaylian since 2011. Kami pa rin to. Kami pa rin yung magkakaibigan dati. Kailan na nga yung last na vlog natin? Parang 2021 pa yun. 4 years ago. One eternity later. Nag-try kami mag-vlog ulit. Kaya lang hindi na-save. Kaya nga, ano yun? Recent to, di ba, June? Last year. June Charot! this year. June ba? Grabe, Ano naman? ang kalmado ni ate. So, meron kaming kasi bisita Yung dito. guest. Pakita natin yung guest natin. At dahil patapos na ang taon, magsiseryoso na kami ulit. Wow! We will try to ask questions to each other and we will give our perspective or our answer. So how are you guys this 2025? Yun na lang muna. What's your personal this 2025? Ako, masabi ko yung 2025. Sobrang bilis na lang, pero andun talaga yung growth. Kasi parang, ang dami nangyaring problema this year with me sa career. Ang daming problema na hindi ko na i-share. Kasi, parang for me, hindi na para balikan pa yung problem na yun. Pero, it's a lesson learned na hindi naman talaga lahat ng tao mapiplease mo. Okay? And iba't ibang generation lang talaga kayo. Magkakaiba ng perspective in life na kailangan mo rin minsan meet halfway. Meet halfway. Bakit yung wala na. Ayun, sobrang nasaktan ako ng 2025. Yan, parang doon ko mas minahal din yung sarili ko kasi at the end of the day, ang kakampi mo lang is yung sarili mo. So, compliment yourself. It's really helpful. Ako na Ako, sa 2025, marami kasi ako struggles. Sa 2025, it's a love life. Ang pinaka natutunan ko lang sa tingin ko yung at the end of the day, parang yung sarili mo lang din kasi din yung kakampi mo, in my opinion. At parang hindi ka dapat magre-rely on sa ibang tao. Siguro less trust pagdating sa ibang tao kasi very madali ako mag-trust ng tao. Lalo na pag nakita ko lang na parang maging mabait lang siya sa akin ng onti, tinatrust ko na kagad siya. Pero at the end of the day kasi parang masasaktan ka na dapat hindi mo binibigay yung trust mo ng buong-buo. Magtira ka rin sa sarili mo. Grabe naman yung mga pa-life lessons natin. Question number 1 pa lang. Yan Sa akin siguro, may nakita kong post kanina pero hindi ko na maalala yung exact na Pero parang sinabi niya doon na 2025 is the most blessed or the most grateful year but at the same time the most emotional year. Ganun din siya sa akin kasi siguro I think that's also one way for me to really realize that I'm healing in a lot of parts ng life ko na kailangan din i-deal sa akin ng Lord. Especially emotionally talaga. Marami akong down moments talaga this year na hindi ko rin alam bakit. But I'm still really grateful na andito pa rin ako, andito pa rin kami. We're
or hindi natin talaga maintindihan bakit nangyayari yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. We still continue to push through kasi the Lord still has greater plans sa mga buhay-buhay natin kahit na nahihirapan talaga. Ay lang. Yeah. Okay, sino ang gusto mong mas paglaanan ng oras sa 2026? Ako na una. Siguro yung sarili ko. Kasi parang na-realize ko lang this 2025 na is yung self-love, self-growth. So, ano talaga ako, parang gusto ko siya ituloy ng 2026 na unahin ko muna yung sarili ko. So, ayun, upskilling, tapos, ano rin, self-love talaga. Sige, mag-travel ka kung gusto mo. Ayun. So, paglalaanan ko ng oras ang sarili ko. Once a year ko lang naman yung trip. Ako, siguro sabihin ko rin sarili ko. Wow! Ano kasi siguro, Sarili tayo guys. 2026, selfish na. sarili. Selfish kami ngayon 2026. Hindi kasi personally, although masasabi ko naman na this year yung healthiest talaga ako. Na-feel ko talaga yun kasi meron siyang physical manifestation. Pero the same time kasi nahihirapan akong mahalin yung kung ano nang itsura ko ngayon. I mean, nako-conscious din talaga ako. Tapos parang ang taba ko na, hindi na ako kasya sa ganito. So, iisip ko paglaanan din yung sarili ko next year. Tara na nga. Oh, no, even before naman kasi hindi naman ako maselan talaga. But ngayon, siguro masyado akong nag-give in sa mga gusto kong gawin. Sige, kumain ka kahit anong gusto mong kainin, bumili ka kahit anong gusto mong bilhin, mga ganon, to the point na, ayun, tingnan mo, yung taba natin, bumalik. Yan, 2026, mag-gym. Mag-gym na. Ako naman sarili ko lang din. Selfish kami. Selfish kami. No heart natin. Kasi parang yun din, parang pakiramdam ko, pinabayaan ko yung sarili ko. Lalo na pag nakikita ko yung mga pictures ko, parang di na ako masaya. Ewan ko masyado siguro kung nag-enjoy. Kasi pag nagto-travel din, di ba, parang, gusto ko kumain ito, gusto ko kumain nun. Talagang turo lang tayo ng turo, di ba? Parang masyado ko na-spoil yung sarili ko at some point. Thankful din ako kasi sa freedom. Kasi before, nung nagmo-model pa ako, hindi naman ako ang tawag dito, lagi nilang sinasabi na tumataba ka na, laging mag-diet ka na, lagi ganun, nakakainip pa din yung part na yun. Napaka-toxic no na hindi mo pwedeng kainin yung gusto mong kainin, ganyan, kasi nga tataba ka, dapat mag-gym ka lagi. Yung mga ganun, parang makeup na yung ganun sa yung buhay mo. Parang laging restricted ka sa lahat ng bagay. For our next question, ano ang iiwan mo sa 2025? Yun. Anong Sino mauna? Sige, ako unahin ko. Siguro for me, yung bitterness. Na-mention ko nga kanina, di ba, na parang there are certain parts sa buhay ko na hinihil pa ng Lord. And I admit there are still certain parts in my life that I feel bitter. So, yun yung iwan ko sa 2025 kasi parang ang hirap din minsan na you always compare yourself to other things. Nagiging bitter ka sa sarili mo. Nagiging bitter ka sa situation mo. Parang gano'n. Ayun yung gusto kong iwan sa 2025. Kasi number one, it's not healthy. And number two, you shouldn't compare the things that you have in your life to other people. Kasi you are unique. Your story is unique. Your story is much more beautiful than if you compare it to other people. Kasi their story is unique because it's unique to them. So, our story is unique to us as well because it's uniquely made for us. Ganun. So, yun yung iiwan ko. Siguro ang iiwan ko sa 2025, yung pagiging playgirl. Hindi ko sure. Etong video na to ang proof. Pagalingan mo. Charis. Napaka-playgirl ko, feeling ko. Dapat magseryoso na ako. Kasi sa totoo lang ako yung pinakamatanda sa kanila. Though parang months lang. Hindi naman years. Yung tanda namin sa isa't isa. Months lang.
Kasi parang pakaramdam ko dapat magseryoso na ako, pero parang hindi ko alam. Pero tatry ko talaga siyang iwan at magseryoso na tayo, guys. Itong video na to ang proof. Tandaan yan, guys. So, ayun. yun Babalikan naman. namin to next year. Next year. Ang hirap naman. Ang dami kong gustong iwan sa 2022. Yung mga bagay na nak-hurt sa akin, mga emotion na ayoko na ulit maramdaman. Parang nandun din yung bitterness, yung ano pa ba? Nakalimutan yung emotion. Basta parang yung mga bad vibes ba, ayoko na nun. Parang gusto ko siya tanggalin. Pag naramdaman kong malapit na dun sa bad vibes, ay cut na agad. Huwag mo nang kausapin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Parang ayoko nang bigyan ng energy ko yung mga tao na hindi naman makakatulong sa buhay ko. Actually, unti-unti na ako nagka-cut ng mga people sa life ko. Ayoko nang magkaroon sila ng access sa life ko kasi di nila deserve. Ayun. So, bibigyan na lang natin ng time yung mga taong importante sa life natin. Because time is money. Yeah, it's valuable. Hindi mo na mababawi yung oras na inilaan mo para sa kanya. Yes. Ano ang gusto mong mas i-prioritize sa 2026? Career, health, relationships, or peace of mind? Game na. Sige, ako na lang. Siguro number 1, peace of mind. Parang pag may peace of mind ka kasi, you can do everything. Kasi pag nawala yung peace sa sarili mo, parang chaotic na talaga, hindi ka makapag-isip, hindi ka makagalaw kung ano na yung next move mo. So, peace talaga yung pinakaunang gusto ko. Kasi isa yun sa mga prayer ko ng 2025. Kasi nga ang dami nangyari ng 2025. So, like ko sinasabi talaga kay Lord, Lord, give me peace. Yun lang talaga. Ako na. So, gusto ko i-prioritize yung ano. Nang maiba naman tayo, relationships naman. Kasi tumatanda na tayo, T. Ano ba? Tandaan mo itong video na to. Kanina, anong sagot niya? Pagiging playgirl. Retired playgirl. Dapat mag-ano naman tayo, matuto tayo mag-seryoso na. Kasi, ewan ko ba, hindi ko na alam kung mag-seryoso pa tayo. Pero, yun yung pina-prioritize ko ngayong taon. Relationships na. Next year yun, girl. Next year pala. Ngayong taon, meron pa ako ilang days. Sa akin, this year kasi prioritize ko yung health ko. Siguro next year, peace of mind din. I mean, not to the point na you're nonchalant naman. But peace of mind na hindi mo i-stressin yung sarili mo dun sa mga bagay na hindi ka naman directly na affected. Kumbaga parang third party ka lang dun sa sitwasyon. Ganun. Or kaya naman yung mga ano na parang mas lalo mong problema kahit di mo naman sila kontrolado kung paano sila mag-isip. So, anong hashtag ng 2026 mo at bakit? Hashtag ko ay successful in career 2026. Bakit? Gusto ko nang pumasa ng board exam Amen. 2026. So, Manifesting. kiniklaim ko na. Para wala na akong what if in life. Kiniklaim ko na, Lord. Sige, naibigay mo na sa akin yung 2026. Ikaw naman, Jillian. Last na ako, te. Ay, last ba siya? Mabilisan lang Ay, yan. yung akin, oh. Ito na. Hashtag, Dina Playgirl 2020. Yung mga nakilala ko 2025, guys. Di ba tayo seryoso? Okay, next. Yun lang yun. Yun na yun. Ako, for finale, ang hashtag ko ay ready for the next chapter! Abang. Charis. Lord, bigyan mo na sa akin Yes! Bigay mo na sa amin to. to. Ayun lang. That ends our vlog. Bye, guys! Bye! See you next time! See you next year. See you in the next decade!